mamitas ng sitaw. Aray ko puta. Joy! Ayun, nakita ko na siya. Ayun, puntahan ko na nga. Huli ka! Kanina pa kita hinahanap, hindi kita matsyempohan. Dito ka lang pala sa sitawan. Nagaging mimita sa sitaw eh. Oo. Holy moly, moly, moly. Good morning, good morning, good morning! Mga Dods, dito sa kubong ito, nakatira yung mag-asawang Manuel at Ate Joy. Ngayong araw, manggugulo ako sa sa mag-asawang Kuya Manny tsaka si Ate Joy. So pagkatapos nila mag-harvest ng sitaw, ito, merienda muna sila or mag-aalmusal ng tinapay. Pagkatapos nito, balik sila ulit sa pag-harvest ng sitaw. Yeah. Kuya Manny, kung bibigyan ka ng pagkakataon na mayroong lupa na sasakahin mo, anong pinaka-una-unang iniisip mo? Naku, yun nga, yun ang Kung sa parting palay naman kung pwede, palayan tsaka may parte na gulay din. Gandang tanim. Pero alin ba ang mas madaling pagkakitaan, yung palay o yung gulay? Ito kasi yung gulay, mas malaki income dito eh. Kasi sa palay, iintay ka ng halos 3 buwan, wala kang kita eh. Yun, doon ka lang kikita pag marbis ka na. Paano ngayon ang baba ng kilo ng palay? Ang balita ko, 10 piso lang yata ang kilo. pagkain na lang. Pagkain lang. Paano yung mga ibang mga necessities na mga kailangan pangangailangan natin? Kailangan yan talaga may tanim ka na partikular na ganito, gulay. May gulay. So, gulay. ang balak mo talaga ay kombinasyon ng palay at saka gulay. Para yun. habang nag-aantay ng palay, May gulay may gulay. na aanihan. Yan ang talagang plano namin. Kung may taniman talaga. Ano lang kung may tataniman. Kung may tataniman. Pero sa ngayon, wala pa. Harvest lang muna. Harvest lang pag may time. So, Nakiki-harvest lang pala. nakiki-harvest lang muna. Pero Wala. meron na kayong no-cultivate na lupa. Meron na. Meron na siyang tanim. May tanim na. Yung aming okra, tubo na. Okra naman ang tanim mo. Tsaka, Kunti lang, maliit lang eh. maliit. Tsaka yung upo. Upo tsaka kalabasa. Mga ilang buwan yun bago papakinabangan? For 45 days. Yung okra. Opo, okra. Yung upo. Ganun din. 45 days yung Ganon upo. din yung okra. Yung kalabasa nyo, Ganon din yata, 45 days. Halos parehas din. halos parehas lang din. Hindi sila Ano yun, sabay sa isang lupa lang? Kung O sa magkahiwalay? isang ano lang kasi nga maliit lang yung nakuha namin. Wala kaming, mayroong binibigay doon sa amin, 12,000 daw ang isang taon. Wala kaming pang 12,000 eh. Kung sakali halimbawa may makapanood nitong video natin, sabihin nating sobra naman yung pera sa bulsa at mayroong mag-offer sa inyo ng kunin mo na yung 12,000 na yon, ako ang magbabayad ng upa. Paano ang magiging kondisyon nyo para doon sa mag-uupa ng lupa? Yung iba kasi ang kung ano nila 70-30. Halimbawa kung kumita, halimbawa yung gastos kuhanin. Okay. Tapos ang matitira hatiin 70-30. 30 sa may ano kung hindi naman sila nagpapakahirap. 70 doon sa nagtatrabaho. Ganun. Kaya honest din yung nagtatrabaho, hindi naman kapag ano. Kung mayroong isang gustong tumulong sa inyo, sabihin nating tutulungan kayo, hindi nyo na po problemahin yung upa sa lupa, mayroon kayong allowance
buwan-buwan para dun sa Pangangailangan. pangangailangan sa mga tanim nyo at siyempre pangangailangan nyo rin. Ako matagal na namin hinahanap nga yun. Kaso lang wala eh. Wala kaming ano, kaya nagtitiis-tiis kami ng pag ganito. O kung makita mo lang po yung kubo namin, para Malay makita natin, nyo po. Mayroong makapanood nitong video nyo. Kagabi nga, wala, hindi kami nakatulog. Nakaupo lang kami. Bakit? Tumutulo. Kasi yung aming Tumutulo lang bubong, kahit saan kami, kung saan ko walang tulo, doon kami nakaupo. yung aming kubo, trapal. Walang Kaso bubong. lang, ang problema naman trapal, puro butas naman pala yun. Pagsalag lang sa init, hindi pala pagsalag sa ulan. Kaya kami, nung unang kagabi, ay kung saan yung walang tulo, doon lang kami nakaupo. So kailangan nyo ng trapal. Oo. Kahit nga guma nga lang nga Kahit ako, kung guma lang. mayroong magbibigay, di salamat sana. Oo. Guma? Oo, kahit guma Kung lang guma ng na pang bubong. pang-atip, pwede na. Oo, Pero mas maganda kung kung meron sanang ano sana, pero may mabuting loob na may- mahirap naman manghihingi, kahit nga nagtsatsaga. Kaya nagtsatsaga-tsaga kami ng ganun kasi mahirap din, pinaghirapan din nila yun eh. Pero kung mga himagandang loob naman magbigay, di maraming salamat. Malay natin mayroong makapanood at Napu, mayroon namang magbibigay sa inyo. Hindi naman siguro masama yun. ayun, napuyat nga kami kagabi kasi pag umuulan, kung saan yung walang tulo, doon kami nakaupo. Kagabi lang naman kasi umulan. O nga, umulan nga kagabi. Oo, yun. Pero pag Yeah. walang ulan, wala naman tulog. Wala naman tulo. Paano yung may iba ako, paano yung mga pangailangan nyo araw-araw? Halimbawa, pagkain. Ito, pag may mapitas kami, pag mabayaran kami ng ano namin, bibili kami. Ano to pagkapitas bayad kayo agad sa inyo? Pagka, Mamaya, pag mabinta na. pagdating ni nung nagbiyahe, Oo. tsaka pa lang siya magbabayad. Tsaka pa lang doon kami bibili. Doon nyo na kukunin lahat. Oo. Bigas, Bigas. kape, asukal, lahat. Doon na nga. Kahit yung ulam, nagtitiis-tiis lang kami ng ito. Kung ano lang ang reject nito, adobohin namin pang umaga pang hapon hanggang gabi na rin yan. Joy, ang dami nang na-harvest mo. Andyan sa loob ng dala-dala mong bag. Hindi ka ba nahihirapan? Ang bigat na niyan, mga ilang kilo na yan. Siguro mga, mga 3 kilo. Ayan bumabao na nga yung aking. Bumabaon na yung tali sa leg mo. Kailan mo dadalhin yan dun sa iniimbakan nyo? Ang bigat na niyan, ang hirap kumilos pag ganyang kabigat. Pagka tagpos ng dulo. Kailangan aabutin mo talaga sa dulo bago dalhin dun sa sa lalagyan. Para sa pagbalik. Isa naman. Tiis muna sa bigat. Tiis muna. Parang lang no? Para kang nagbibit-bit lang ng mga baryang mabibigat. Pero ang dami talaga ng bunga. Ang ganda tingnan, ang sarap tingnan. Tsaka parang, hindi ka ba naiinip? Hindi naman. Bakit? Mas masarap mamitas pag maraming bunga. Mas mainip kapag ano ba naman yung tanim na walang bunga. Maraming Kasi, marami kang kaliwat kanan yung pagpitas mo ng bunga. Pag maraming bunga, maraming kita. Ganun na yun. Paano nyo rito? Paano labanan? Pitas lang kayo ng pitas. Pipitas lang kami. Tapos iba na yung magtitinor. iba na. Basta pagkatapos ng pitas, tapos na kayo. Tapos na. Bago mag-deliver, tatawag na kagad ko ilang bundle para ipap-order naman nila yun. Mostly galing ako doon sa sa taniman ng sitaw. Nakakatuwa kasi ang daming bunga. Pang ilang harvest na yan? Pang 15 harvest na ngayon ito ngayon. 15 Kasi nag-start kami December 16 eh. Ayan na ngayon, 16 na. Ibig sabihin, Isang buwan na. Sambo na. So sa tansya nyo may mga ilang tinulada nang nakuha mo sa sitawan na yun? Marami na. Kasi sa isang nakakano lang, 120 kilos lang naman kada pitas. 120 kilos man lang. Oo. Mga isang tonelada na siguro mula nung higit na. Daming sitaw. Pero talagang kayo ang tawag to? Oo. Kayo ang nagdidikta ng presyo.
Hindi, depende sa ano, kung anong lakaran sa market, ano. Pakiram ano, sa kung anong malalaking palengke kang bumabase, yung sa ano, kung ano bagsakan sa Balintawak, Pasig, bumabase lang doon. Okay. Pero kunwari kung ang bagsak sa Balintawak nito ano, 50, dito sa Rizal mga 60 na kasi kumbaga sa Kwan, yung Second class na bayan na. oo, Parang ganon. ibig sabihin doon talaga maramihan, dito talagang pang ano lang. Itong mga ano na, pang Rizal lang itong mga kalakal na ito, ubos na dito Hindi eh. pwede ilabas sa ano. Oo, tsaka yung mga kalakal nila kahapon pa yung pinitas. Eh sa amin ngayon, pagkapitas diretso ka dyan sa Riwa. Sariwa talaga pagdating sa Ah, palengke. o di ba ang Divisoria Balintawak kahapon pa pinitas yun. O nga, Maliban sa sitaw, Boss Ray, ano pang mga gulay ang tanim mo? talong, may tanim akong talong. Pero hindi pa pwedeng harvestin. Wala pa, bago pa lang. Saka yung ano, tawag ito. Ceiling green yan, ceiling green. Ito nga nakita ko, mga ceiling green. Ang dami. Kaya magsasawa kayo rito. Kung mahilig kayo sa lutong dynamite, yan. Magsawa kayo. O di kaya sa sinigang na sili, magsawa kayo rito sa sili. Napakarami. Ito, nakaready na. 1 kilo. Ganyang karami ang 1 kilo ng sili na ganito kalalaki. Di sa isang sitaw na yan, mga ilang buto ang makukuha diyan kung gagawing binhi. Dami yan, no? Higit 20 yan, no? Kaya magandang binhi ano kasi ano siya mahaba. 20 na yan, oh. Sabihin mo, 20 puno na yan. Hindi, dalawang buto naman sa isang puno eh. Di bali 10 tulos na yan, 10 tanim. Ano na yan? Tanim. Ito ilang puno to? May 5,000 to. Kapuno. May 5,000. Si ano yan, Ano ito, ito? 1 kilo yata. Kaya Manuel, Yes. yung pag Yes. pitas ba ng sitaw, mayroon ding teknik. Oo, ganito. Pinipili siyang ganyan. Ganito. Oh, yan, oh. Iniikot siya. Para yung bulaklakan ng sitaw, di masira. Para sa susunod, meron siya uling bulaklak. Hindi ba siya Oo. ginugupit ng... Hindi. Iniikot siyang ganyan. Mm. Ganyan yung maayos na proseso ng pagpitas ng sitaw. Ginaganyan siya, oh. Pinipili. Ganyan, oh. Iniikot siya. Para yung bulaklakan nito, hindi siya nasisira. Para sa susunod, meron siya uli yung bulaklak. Ah, Ayan. Ganyan yung proseso niyan, eh. so kailangan pala talaga maingat din yung Oo. Kaya kami, kaya, oo. Meron siya talagang technique, eh. Pagka kasi ginanyan mo lang, nababali yun. Kaya pag ginanyan mo siya, oh, napuputol. Wala na siyang bulaklak sa susunod. Pero kung gagamitan ng panggupit, sabi natin gunting, gamitan ng gunting. Pwede rin, kaso lang mahirap yung paibabaw. Kaso lang, eh, matagal. Dahil sa dami, parang Oo. ano, no, sa gabal pa eh, no? Hindi kagaya yung ganito, oh. Iikutin mo lang siya. Oo. Iniikot lang ganyan. Sa isang tudling, mga ilang kilo ang naharvest mo. Dito, yung talagang karamihan ng Parang 10. 10 nga, yung pinakamababa talaga yan, 10 kilo. 10 kilo, isang harvestan lang. Oh, dami ng pitasin. Ang daming bunga niyan sa parte na yan. Ganda nga eh. Oh, pati sa lupa. Oo, Meron pa. Yan, oh. Daming bunga. baba, Nagsama na yung sitaw at saka yung sili, oh. Grabe yung bunga ng taas sitaw. baba eh. Kaya hindi pansin yung ano, no? Hindi pansin yung pagod Oo. kapag ganito yung hinaharvest mo ng mga sitaw. Ang ganda talaga ng ang ganda ng bunga. Kaya dito sa bukid, dito sa farm, kapag masipag ka lang, hindi ka talaga magugutom. Oo. Ay, oo. Totoo yan. Hindi mo na kailangan bumili sa palengke. Hindi ka talaga magugutom dito. Tsaka hindi ka na maghahanap ng Basta gugulayan mo. matyaga ka lang din Ito na eh. ulam. Huwag ka nang Basta wag ka lang maluho. masilan sa pagkain. Oo. Sitaw lang pag inadobo mo yung sitaw eh. Sarap na rin yan. Pag ako kasi mag-adobo, nilalagyan ko ng ketchup. Sarap. Ganun? Sarap, oh.
Eh di ang adobo, manamis-namis. Manamis-namis ang, hindi naman siya, hindi maramihang ketchup, konti-konti lang. Gaano ba kahirap ang isang maging magsasaka, magtatanim ng gulay? Kasi sa nakikita ko, dun, na-experience ko, dun pa lang sa pag-harvest, parang nanakit na kaagad yung daliri ko sa kakapilipit nung isang pirasong sitaw. Sa totoo lang talaga, talagang mahirap. Kailangan lang may sipag, may tiyaga. Saka kailangan talagang mapunyagi ka sa pagtatrabaho. Kasi umpisa pa lang, pag gagayak pa lang ng mga tatamnan, mahirap na eh. Lalo pa kaya pag aanihan na. Kung wala ka naman tiyaga dyan, hindi ka rin masipag, ikaw nga, hindi ka bibiyahin ni Lord. Oo. Kaya kailangan may sipag, may tiyaga. Kaya sa ganito, talagang kung tutusin talagang mahirap ang maging farmer. So doon sa sa pagkulkul nyo ng lupa, ano po yung ginagawa nyo? Mano-mano o mayroon kayong mga machine na ginagamit? Asarol o lang at least- po sa kapala. Kung sa amin, Boss Jesse, Wala ka naman kaming gamit. ng mga wala ganyan. kaming makinarya kagaya yung sinasabi nila may kulkol, may tractor, may araro. Kami wala, ang punong lang namin pala sa kasarol. Pagod talaga ang katawan para lang Eh, di mabuhay. sa isang araw, gaano nyo? Kung, Gaano kalapad lang yung ilang square meter lang ang pwede nyo... kung mahaba-haba naman talaga, ang aasarolin mo, talagang matagal-tagal bago ka makatanim. Di malilate kayo sa ibig sabihin kung mayroon kayong tinatarget na buwan na para makapag-harvest, malilate yung pagtanim nyo kasi wala kayong at least kalabaw man lang or katulong nyo sa bungkal ng lupa. Overtime sa trabaho. Umpisa kami ng minsan Madin- bago pa mag-almusal bago kami magkape. Baga dito na tayo sa bukid. Yan kaya sa taniman. Magpala ka na dyan, magkasarol ka na. Tapos pagkayari mga alas 9, siguro alas 10, doon ka palang mag-aalmusal o kasama ni kape. So Merienda. late na pala talaga yung Mhm. Hindi ba kayo nagkakaproblema sa katawan o magkakasakit kasi late na kung kayo'y kumain? Kumbaga sanay na Nasanay na rin. Nakakaramdam din ng Kaya lang, sakit. May sakit sa minsan, likod. yung sakit, talagang nakakaramdam ko talaga sa ganito ko ngayon, namamahinga ka, nararamdaman mo na talaga yung masakit. Kumain ka muna naman. Eh, So, ano yan, talagang tulong kayong mag-asawa sa pag oo, tulong kami Kahit ngayon. sa gawa sa kubo, kahit gawa sa... sa bukid. Oo. So, itong kubo nyo, pag umuulan, Talagang Boss Jesse, atin nyo Tingnan naman yung mo na bubong. yung bubong. Talagang kung Butas-butas. ano nga, kita mo na yung palangitan parang Ito, nilagyan lang namin ng tagpi-tagpi yung taas. Yung, may yero din, kaso lang butas-butas din yung yero. As lang yung yero, may butas din. parang sagingan. Oo. Para kayong nakatigil sa puno ng saging. Oo, kung pagkaamulan, kagaya kagabi o umulan, diyan lang kami sa walang tulo. Diyan kami sa kabilang opo. Diyan lamig dito kasi ang sahig, kawayan, tapos siyempre Oo, kailangan lang talaga may sapin. Dami na nang na-harvest nung mag-asawa. Grabe oh. Ito na yung sitaw na hina-harvest nila Joy kasama yung asawa niya. Ito pangalawang batch pa lang. Yung first batch nandun na sa kanilang kubo.